real stories, and a whole lot of energy. It's Mary, and you're tuning to Mary Talks. I hope you're doing great, and if not, we're going to turn that around. Today, our guest is one of the most busiest students on TMC Station. And how do they all make it happen? Let's welcome our special guest. Let's give them a round of applause, guys. Welcome! So, Nico and Ako, ready na ba kayo for this podcast? Ready na kami. Ikaw naman, Lord, ano yung feeling mo yung first podcast mo? Honestly, super happy. A little bit nervous din. Pero, mostly, I feel great na I get to share my experience. Lalo na may chance to connect with other students. Going to the same center. I'm glad na yun yung nararamdaman nyo. Lalo na yung mga viewers natin dyan. Parang marami silang matutunan. So ngayon, pahapyaw lang tayo. Ano yung mga nangyayari ngayon? Yung mga ganap mo ngayon na gusto nyo i-air? So, people, sila po natin. Wala namang nangyayari exciting sa buhay ko eh. Hindi pa sa business, magaling. So, ako lang dito ba kami ma-share na lang exciting? Ayan, syempre, ngayon mag-share natin yung mga struggles, pati yung mga unexpected events na nangyari as a STEM student. Ikaw, My day has been okay naman. May mga assignments pa akong ginawa earlier, pero I managed to take short notes. Now, I feel relaxed and ready na mag-share at mag-kwento. Kasi excited talaga ako sa So, narinig nyo naman guys kung ano yung mga kakapyaw pa lang natin. So, mamaya magta-typing pa tayo guys. Excited! Grabe! Cut! Before we dive into the deep question, punta muna tayo sa fast talk segment. Okay, Miko, early bird or night owl? Early bird. Maaga siya. Ikaw ako, notebook or phone notes? Phone notes. Siyempre, digital na tayo ngayon. May calculator or brain power? Calculator. Kasi di mo talaga maano eh. Mamala yan sa ating sa mga math students. Okay, Miko, favorite movie or TV show? Favorite movie ko, The Greatest Showman. Okay, Apple, shower first or eat first in the morning? Shower first. Siyempre, para mabuhayan. Okay, Instagram. Okay, sino kaya sinustop ni Babe? Okay, Nico, secret talent that no one knows. Secret talent. Parang secret, parang ayaw na sabihin sa'yo. Ay, nag-iisip lang. Pasok. Hindi ko din alam eh. Secret talaga. Secret. Okay, Apple. Lights on or lights off? Lights on. Ay, nakaka-study siya, di ba? Okay, Nagko-connect. next, last, me. Teachers that give you the chills. Uy, kailangan mo mag-name drop dito. Mga hint na lang, malaman na nila. Parang kahit ako, Pass! So sa mga TMCS agents dyan, alam niyo na yan kung sino yan. So ngayon, dito na nagtatapos yung fast talk segment. Nakita natin kung gano'ng kasaya sila ngayon. Ngayon, pupunta na tayo sa mga deep quest. Super excited na. So ngayon, nandito na tayo sa pinaka-last part ng ating segment, which is yung mga deep questions natin. Ngayon, maraming hindi nakakaalam kung ano ba yung strengthened curriculum, kung ano ba yung pinaghiwalay ba yung math and science. Ngayon, sasagutin yan ng ating guest, which is si Apple. Yan. So, yung tagda niya strengthened curriculum, ayun dito yung parang ina-align na mismo yung mga career ng mga estudyante sa mga gusto nilang path. Kaya pinaghiwalay yung math and science para ma-align na yung mga magi-engineering ay nakafocus lang sila sa mathematics, and yung mga sciences, yung magdo-doctor or nurse, nakafocus lang sila sa mga medical terms para mas aligned yung mga tatahakin nilang jobs in the future. Siguro may against or may gusto, pero sa tingin natin, maganda siya since ma-align na tayo sa mga future profession natin. Hindi na tayo mamimiss na. So ngayon, yung mga viewers natin dyan, alam niyo na ngayon kung ano yung strengthened curriculum. Ngayon, dito naman tayo sa mga question. Ngayon, Miko, pili ka dito ng question. Turo mo na lang. Ito na. Okay. Sahin natin ngayon.
Why did you choose the STEM strand? Pinili ko yung STEM kasi para din sa future ko, para yung pagpipili ka kasi ng strand, kailangan naka-align din sa future job interest mo, yung sa career mo. Kasi pag hindi mo pinili yung sakto na strand, parang papahabain mo lang yung yung buhay mo, parang papahirapan mo ng sarili mo, ganun. So, maganda yung kay Miko kasi nga, nakita niya na kagad kung ano ba talaga yung gusto niya. So, si Apple naman, hindi ka naman. Ito po. Why did you expect being math elective life to be like before entering it? So, ano daw yung naramdaman mo bilang math elective? So, before pumasok doon sa math elective, talaga yung in-expect ko yung may pressure, na maraming workload talaga as a STEM student rin kahit na paghiwalay na yung math. Kasi nandun rin yung parang pressure na dapat makapasa muna sa entrance exam. Na dapat, syempre, alam mo yung strand na kukunin mo para mas gusto mo yung ginagawa mo, ganun. May pressure and at the same time, may excitement kasi nga, new environment, pati new experience yung mararanasan mo. Okay, so next question natin. What was the biggest difference between your expectations and reality? Ayun nga, so yung parang difference nila, kasi before pumasok, nag-expect talaga ako na mahihirapan ako, na mahirap akong makasabay sa lesson, ganon. Siyempre, nagbago yun nung pumasok ka na may mga classmate ka na same interest, na tutulong sa'yo para mag-grow as a student rin, na tutulong sa'yo na kayanin yung mga lesson, na maghihilahan kayo pataas, and syempre yung mga events na akala mo mabigat, mapapalitan ng excitement, pati memories pag nandun ka na sa posisyon kaysa dun sa ine-expect ko dati. So, maganda yung sinabi ni Apple kasi minsan yung expectation natin sobrang taas or sobrang nakakatakot. Pero pag in reality, lalo na kung nagugustuhan mo or natutuwa ka talaga sa ginagawa mo, mas madali siyang gawin. So, ang ganda na sinabi ni Apple. So, si May, hindi na natin siya papapiliin. Diretso na kagad tayo sa question. What situations in STEM usually stress you out the most? Honestly, the most stressful moments are yung kapag may exams or may mga project na sabay-sabay, grabe. Or di kaya yung may topic na sobrang technical. Alam mo yun, yung hindi na-explain agad sa'yo, yun, nahihirapan talaga ako. But I learned that stress is not your enemy. It's a signal na you're being pushed to level up. So, maganda din talaga yung mga sinasabi nila dito. Kasi, yun nga, tama nga yung stress. Minsan, hindi lang siya problem, pwede siya motivation. So, last question for me. How do you cope with stress, pressure, and burnout? Para makakope naman, I focus on breaking my problems into smaller steps or giving myself a short break. Sometimes, I just talk to my friends or reflect for a minute to reset my mindset na rin. And para makapag-recharge din yung brain ko to get ready for the next challenge. Maganda. So, feeling ko yung mga viewers dyan, natututo na tayo kung ano ba talaga yung kailangan natin, yung mga ways. So, ngayon nakikita nyo sa kanila. Lalo na bilang math student, isa talaga yun sa pinakamahirap na sense. Although lahat mahirap, syempre, acknowledge natin yun. Pero yung mga valid na nararamdaman nila ngayon. So ngayon, ano yung mga advices na mabibigay nyo sa ating mga viewers? Ikaw, Miko, ano yung advice mo? Advice ko lang kahit magiging mahirap man yung buhay kasi makaka-face ka talaga ng challenges. May nakita ko sa Facebook dati na quote by Joshua J. Marin that life have challenges and those challenges makes life interesting. And overcoming those challenges makes life meaningful. So, yun talaga yung Very well said, Miko. So, yung mga challenges na yan, shape tayo. So, ngayon si Apple naman, ano yung mga advice naman na mabibigay? So yan, yung mga advice ko sa mga STEM student na kuha rin ng mathematics, if you want to excel in academics, focus talaga ang dapat nyong i-achieve para talagang ma-achieve nyo rin yung goal nyo na magkaroon ng academic excellency.
So, as a STEM student, dapat maging active, maging focus sa mga pinag-aaralan, and maging active rin sa mga events para rin sa mga future na mga skills na maaari pang ma-explore ng isang bata. So, yun. Lastly, si May. My advice, be ready to challenge yourself and embrace the struggles. Being a math elective isn't just about passing the exams. It's about building disciplines, sharpening your mind, and discovering your own potential. Don't be afraid to ask questions, make mistakes, and learn from them. Remember, success doesn't come to those who win. It comes to those who work for it. And just enjoy the life, enjoy your journey, and trust the process, and believe in your own power to grow. Because every problem you solve, no matter how small, is a big deal. Very well said, May. Ngayon, nakita naman natin lahat yung mga sinabi nila is very deep talaga. So, parang ang dami nila pagdaanan sa mga hosts nila ngayon. So, doon na nagtatapos yung episode na to. I hope you guys enjoyed it and marami kayong natutunan. Lalo na sa mga guys natin. Thank you guys. Thank you. And that is a wrap for today's episode of Mary Talks. Huge thanks to our special guest. Pinakita talaga nila kung ano yung journey ng bilang isang math student. And also, if you enjoy this conversation, don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you on the next one. Bye!